Ang talatang ating tutunghayan sa araw na ito ay hango mula sa John 14 verse 6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father but through me. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Sa talatang ito'y patungkol sa paglilinaw ng Panginoon because some people thought or are thinking that pwede silang makarating sa langit, no, sa pamamagitan ng kanilang religion, sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa, sa pamamagitan ng kanilang mga, ibig sabihin nun, kanilang kaparaanan ng buhay. Pero malinaw po na si Jesus lamang ang tanging daan. And let me take a look sa Zechariah chapter 10 verse 2. Ang sabi po dito, for the teraphim speak iniquity. Ano po yung teraphim? Yung teraphim po, nung panahon po ng mga Hebreo, ito po yung mga Diyos-Diyosan po nila. These are their little gods, no? At ang pagpapatuloy pong sabi po ng ng talatang ito, and the diviners see lying visions and tell false dreams. They comfort in vain, therefore the people wander like sheep. They are afflicted because there is no shepherd. So, dito malinaw na pinapakita ng salita ng Diyos na yung nga po sa talatang ito na ang mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan, no? Ah, ang mga ito ay mga nagbibigay ng pangitain, nagbibigay sila ng mga panghuhula, pero pawang kasinungalingan, no? Walang katuturan ang mga bagay na ito sapagkat hindi naman talaga totoong Diyos. And we have to remember, my friends, na minsan akala natin yung Diyos, yung talagang literal na mga estatwa, no, mga kung ano-ano nakikita natin. But little did we know that minsan ang talagang Diyos natin, sarili natin. Ayan, no? Bakit natin sinasabing yun ang ating Diyos? Kasi kung may mga bagay na nagkakaroon ng competition between ourselves and God, minsan mas ginugusto nating gawin o mas ninanais nating gawin yung ating kagustuhan, no? At isinasantabi na natin ang Panginoon. And remember, ang sabi ng Biblia, ang proclamation o ang kapahayagan ng Diyos, sabi niya, I am a jealous God. Ayon ng Panginoon na meron siyang kahati, no? Ang nais ng Diyos ay kung tayo ay sumasampalataya sa Kanya, kung tayo naniniwala sa Kanya, dapat buo yung ating puso sa Kanya, no? Tayo ay isinusuko natin yung ating mga plano, isinusuko natin yung ating mga desires, at hinahayaan natin na yung kalooban ng Diyos ang maganap sa ating mga buhay. Why is that? Kasi ang Diyos natin ang mas nakakaalam nung kung ano ang mas mabuti para sa atin. Ayan, no? Yung ating kasing minsan kasi na ano tayo na nasusundan natin yung mga kaisipan ng mundo na nagsasabing if it feels good, then why not do it, no? Pag masarap sa pakiramdam mo, gawin mo. Something like that. Pero hindi 'yon ang nais ng Panginoon kasi ang puso natin very deceiving, no? Ang puso natin ay mapaglinlang. Kaya wala tayong ibang dapat na kakapitan, paniniwalaan, maliban na lamang sa ating Diyos, sapagkat ang Diyos ang siyang gagabay sa atin at magbibigay, ika nga, nothing but our best, no? But God's best, ika nga. Hindi lang yung nasa isip natin, kung hindi yung plano ng Diyos that is way beyond our expectation. Kaya nga siya Diyos no? Kaya nga siya yung God ng ating buhay. Tayo manalangin. Father, we thank you, Lord, for reminding us that truly indeed, Jesus is the way, the truth, and the life. And no one comes unto you, Father, except through Him. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na nililihis po namin ang aming pong pagsamba. Salip na kayo po ang aming pong pagtuunan ng aming pansin, ng aming mga desires. Panginoon, na nalilinlang po kami. Salamat o Diyos na tanging si Jesus lamang po ang makapagbibigay sa amin ng tunay na kalakasan at tunay at malinaw na direksyon ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. And as we continue on with our lesson for today,
I pray, Lord, that you may give each and every one with your wisdom, your guidance, Lord, and even the desire to excel sa kanilang pag-aaral upang sa gayon, Panginoon, maging kapakipakinabang, hindi lamang sa darating na DOH exams, kung hindi para maging sa kanilang pagpapatuloy, Panginoon, sa kanilang gawain bilang kabahagi ng massage industry ng Pilipinas. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng papuri at pagsamba ay aming ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, so there you are. Welcome muli. At tayo ngayon ay nasa pangatlong bahagi po ng ating pagtatalakay patungkol sa fundamental concepts of massage. Ito yung pangunahing bahagi na kung saan ay ipinakita po sa atin ng DOH, no, sa kanilang gabay, na kung saan po nagsimula yung masahe, and then hanggang sa nag-evolve nung panahon na naglabas ang Pangulong Marcos ng PD 856, and then hanggang sa yung DOH din po naglabas po ng AO 2010-0034, at na yan po ang ating batayan ng ating pong ginagawa patungkol po sa bilang mga practitioner ng massage industry sa Pilipinas. Pero katulad pong sinabi ko po sa inyo, kailangan po nating ipanalangin po na maigi na magkaroon po tayo ng modern na or latest or updated na batas, no? Kasi 1975 is far too long. Ang dami ng mga nangyayari, pero ang dami ring hindi na-address na mga concerns dahil sa kakulangan po ng batas na siyang sasabay po sa ating panahon sa ngayon. Ano po? Kaya I pray that some of you will be burdened, no? Hindi ko lang alam kung paano po natin gagawin po 'yon, pero mahalaga po na maunawaan po natin, yan po ang challenge sa atin sa panahong ito ngayon. Ngayon, Venus, sa ating pagpapatuloy, ah, tingnan na natin ngayon yung bahagi po. Kahapon kasi with regards doon sa kung ano po yung iba't ibang mga benefits, no? Iba't ibang effects ng massage. And if you recall, napag-usapan po natin na ang isang pangunahin, o actually dalawa lang naman po yung effects ng massage, nakita po natin na isa sa mga effects ng massage na napakahalaga is yung kaunawaan po natin na ang masahe po natin may epekto po sa physical na pangangatawan ng ating pong mga clients. Okay? So nandiyan na po, napag-usapan na natin yung integumentary system, respiratory system, and so on and so forth. No? So meron po siyang kaakibat na effect, no? May epekto po siya. And then of course, na-discuss din po natin yung miscellaneous effect or the psychological effect. Ito naman ay kung ano yung emotional, no, ano yung sa pakiramdam ng client na naging ano niya, no, na nakatumutulong sa kanya upang ma-appreciate niya yung masahe na ginagawa natin, no. So yun yung sinasabi nga natin na feel good, no, pagka namasahe yung client na yan, talagang minsan nga nabanggit na natin na paulit-ulit na bumabalik yung client, no, kasi addicting, no, addicting po yung effect ng masahe na yan. Aside from the mere fact na alam natin na ang masahe na ginagawa natin has so many beneficial effects sa client natin. That's why understanding these benefits or these effects would give our client a clear idea kung ano po ang dahilan na bakit nila na kailangan magpamasahe sa atin. Tama ba 'yon, no? Are you getting me? Mahalaga po kasi yun eh. We are grounded into these things because the moment our client would ask, kasi natural, maraming mga kliyente natin po ngayon, mabusisi na po sila, no? Nagtatanong na po sila. At lalo tigit kapag ka nagmamasahe po tayo, karaniwan ang ginagawa ng iba, nagtatanong na kung tayo pa ay lisensyado, no? Or tayo po ay meron pong TESDA certification. So that makes a difference between people who does massage na walang proper training, no? Walang proper training. Kaya minsan tayo, dahil wala naman tayong karampatang pagsasanay o karampatang certification or karampatang lisensya, pag dumating sa kliyente, minsan parang pinapaubayan na natin sa kliyente kung magkano ibibigay sa atin, which is wrong. 'Di ba? Kasi kailangan dapat nakapeg yan eh. Dapat we are raising the bar. Ika nga, no? Kaya mahalaga po 'yun na yan, of course, you would have your license later on.
And then when time comes, makapag-set na kayo ng inyo pong benchmark kung magkano dapat ang tinatanggap ninyo, no? Yamang kayo po ay licensed na po ng DOH. So ngayon sa ating pagpapatuloy, pag-uusapan natin today, and I hope we will be able to tackle the whole thing, the indications and contraindications. And if you remember, na, di ba sa unang ano natin, sa unang talakayin natin, napag-usapan natin ang ano ang katawagan ng indication, di ba? If you remember, indication means ito po yung kung saan po ay prescribe, no? Minumungkahi yung masahe given a particular situation or particular condition ng ating client. However, like what I've also mentioned to you, that not at all times pwede po ang masahe sa mga client, no? Hindi po wala po tayong blanket authority na masahin po lahat ng taong ating nakakasalamuha sa pang-araw-araw. Why is that? Because some people, because of their physical conditions, are not, no, ulitin ko, they are not qualified or they are not by DOH standards, they are deemed not qualified to be given massage. Why is that? Kasi pwede pong magkakaroon po ng ano ng yung kanilang underlying conditions would result to some problems physically, no, sa kanilang kalusugan. Kaya it is very important for today we discuss about the indications as well as the contraindications, and then para magkaroon tayo ng idea and caution us to be careful in dealing with our. Okay, kahapon aking dinalaw yung aking bunsong kapatid. Meron po siyang tinatayong isang clinic, no? Massage clinic somewhere doon sa may Sarangani. At napag-usapan namin, natuwa ako sa kanya kasi sabi niya, Kuya, ang plano ko kasi before ako magtatanggap ng client, gusto ko dumaan muna sila sa ano, may client intake akong gagawin, no? So kukunan ko ng vital signs, kukunan ko sila ng mga prescribed na paraan ng DOH para ma-determine kung yung client ba ay fit of suitable for a massage procedure. That's a good thing, no? Pero hindi ko lang nabanggit sa kanya, hindi ko nabanggit sa kanya kasi LMT din siya. Sabi ko, wag mo lang kaligtaan na sa bawat client intake mo, they need to sign a waiver. Ayan. Kasi there are times that our clients would not reveal kung ano ba talaga yung kanilang physical conditions for fear that they might be rejected. No? So yun po yung ano po yan, real talk po diyan, ano? May mga ganong situation. Kaya to protect ourselves, maigi na papirmahin natin yung client natin ng isang waiver that would state na kung hindi nila dineclare yung kanilang totoong condition and something goes wrong, then we are protected kasi hindi nila ni-reveal. No? For example, kapag ang client po natin ay mataas po yung kanyang BP, no? Na yun nga, no, dineclare niya, ayaw niya magpa-blood pressure kasi sinasabi niya sa atin na okay naman siya, no? Pero without us knowing it, umaabot na ng 220 yung kanyang BP, no? Yung kanyang blood pressure. So, that's very alarming. Why is that? Kasi pag ang normal na BP ng tao is 120 and then nag-shoot up siya ng 220, that's very, very alarming. And to me, hindi natin dapat gagalawin yung client, no? Kasi hypertensive siya eh. So nakakatakot po 'yon. It really happens. May namamatay po sa totoong buhay, no? May namamatay po sa ganyan na minasahe po, mataas yung kanilang blood pressure at lalo higit may mga client na talagang gusto nila yung kanilang batok kasi 'di ba pagka hypertensive, ito isang manifestation po 'yan. Masakit po 'yan dito. May nararamdaman po dito. Eh kung diniin ng diniin ang hagod, then magputukan po yung mga blood vessels. Magkakaroon po na internal hemorrhage. So yan po yung delikado. Yan po yung dapat nating iwasan. Okay? Kaya it doesn't really mean aside from the fact na talaga namang napakaganda at maraming naidudulot na kabutihan ang masahe, but there are still mga instances that we have to be careful about para po hindi tayo magkakaroon ng problema. Okay? So moving forward, uh, by the way, hindi ko na isa-isa sa inyo nung nagsimula tayo nung the first day natin when we discussed about the effects
kung ano yung 10 organ system. So, i-review lang natin. Ito po yung ating pong napagdaanan, no, napag-usapan natin na effects at ano po na-discuss po natin yung patungkol sa circulatory system. Although like what I have mentioned na isang topic kasi siya, isang module on anatomy and physiology, no? Na kung saan ay talagang ano natin, no, hima-himayin natin. Ano ba yung mga 10 organ systems and how does it relate with one another, no? Kasi intertwined po 'yan. Okay? So we have the circulatory system, the lymphatic system. Circulatory is where the blood flows, no? Saan po siya umiikot from the heart and then it goes throughout the body. And the lymphatic system, again, we discussed that the lymphatic system is where the lymph are moving, no? Are flowing, no? Ito po yung latak po na liquid nanggaling po sa circulatory system at ito po ang karaniwan ang white blood cells na siyang tumutulong sa ating katawan upang mapagtagumpayan ang anuman ang mga threat, anuman ang anumang mga foreign mga microorganisms na makakasira noon magdudulot ng karamdaman sa tao, yun po sila po ang gumagapi noon. Okay? And of course, the integumentary system, ito po yung the largest organ of the human body, no? Kasi ito po yung bumabalot sa katawan ng ating client. And what else? The nervous system, ito po yung pinaka-sentro po na storage system, storage, retrieval, and of course, ito po yung decision maker, no, sa ating katawan. Kung may mga threat, ano yung pwedeng gawin? Ano po yung reaction, no, sa pamamagitan po ng ating pong iba't ibang mga nerve cells, no, mga yung flow po ng nervous system sa katawan ng tao. And the endocrine has something to do with the hormones. Ito po yung mga iba't ibang mga chemicals na may kinalaman sa growth ng tao, may kinalaman sa reproduction, may kinalaman sa development ng human body. Kung babae, nagkakaroon po ng mga mga bagay para siya ay makapag-handle ng bahay bata, no? Kung lalaki naman, para mag-produce po siya ng sperm na siyang maging dahilan ng pagkakaroon po ng continuation ng ika nga ng humanity. And of course, we also have the muscular system. Yung muscles po is yung pinaka locomotion ng ating katawan that makes us move, no? Although kasama din po rito yung skeletal system, but when it comes to the effect of massage, hindi po sila kasama. But eventually we'll also discuss on the skeletal system and the respiratory system. Ito yung proseso ng paghinga, pagpasok ng oxygen at pag-eliminate ng carbon dioxide and so on. And then the digestive system, ito naman po yung process ng pag-masticate, pag-digest ng pagkain na kinakain po natin. And then eventually po, ito po ay nagiging natatransform into nutrients na kailangan nating katawan and will be distributed sa iba't ibang bagay ng katawan sa pamamagitan po ng dugo. And of course, the urinary system, ito yung palahian, no? And if right now makikita na po natin na mahalaga po na whatever waste there is in our body, in our system, it has to be eliminated. The urinary has something to do with the liquid materials na kailang i-eliminate ng ating katawan. And there you are, yung skeletal system, although like what we said, hindi kasama ito sa effect of massage, although this will be later on be tackled by us. And hindi lang naisama dito, this is supposed to be 11. 11 po siya na organ systems because DOH has deliberately not included the reproductive system na bahagi po ng ating pong pag-aaral for a while. Okay. So tuloy tayo ngayon sa ating talakayin. May tanong po rito, when is massage indicated and why? No? Bakit ang masahe po o kailan ini-indicate o kailan nire-recommend, kailan sinasuggest ang masahe? So yun po yung mahalagang tanong, no? Ang sabi dito, massage is indicated in various situations
for a variety of reasons, no? So maraming sitwasyon na indicated po siya, and then ano po yung mga iba't ibang dahilan din, ano po? Kung saan po ay mahalaga po yung masahe, no? Why is massage? Why massage? Because it is highly accessible and very affordable, no? Tulad ng binabanggit natin, yung masahe po ay napakagandang paraan ng pagkakaroon ng healthy lifestyle, no? Healthy lifestyle. Kaya kung tayo ay conscious, tayo ay aware, o mahalaga sa atin yung ating kalusugan, massage should be part of our daily routine, ano, or our healthy lifestyle, no? So the question might be, some of you might be asking, sir, how often ba pwedeng magpamasahe yung client, no? So sa totoo lang, depende lang po yan sa kakayahan ng client. But technically, ang client po natin, kailangan po ng bawat isa, kahit na sino sa atin, no? Even when we do yung tawag natin no, gym training, no? Yung nagba-bodybuilding o nag-exercise, kailangan natin ng interval ng 1 day. Bakit po? To give time for our body to rest. Okay? So, mahalaga po 'yon, no? Hindi po pwede po na sasagarin mo araw-araw. Same is true when it comes to massage. Ang masahe po, maganda po siya, beneficial po siya, talagang ano 'yan, highly recommended ng mga ano 'yan, ng mga health practitioners, pero kailangan ng interval. Okay? So that would mean na kailangan meron pong araw na kailangan nakapahinga yung katawan. Wag po yung araw-araw, no? Hindi po maging counterproductive po kung araw-araw po natin gagawin yung massage sa ating mga clients. Okay? Um, yeah, why is that? No, kasi some people I've heard about some people na talagang addicted, no? So, aywan ko lang kung sa mindset o sa point of view ng business operator or ng spa operator, okay yan. No? That's good for us. That's good for our business. Pero po, kung iisipin natin yung sitwasyon ng client, hindi po yan, in the long run, hindi po yan maging beneficial sa kanya. Okay? So kaya kailangan ingat-ingat lang po tayo. Now, saan po, ano po yung mga instances na recommended po ang masahe, no? So according to DOH, these are the notes coming from DOH. Sabi po, kung ang client po natin is going through anxiety. Ano po yung ibig sabihin ng anxiety, no? Kapag ang client po natin ay sa dami ng kanyang mga problema, kanyang pinagdaanan, mga hamon, or in other words, yung pagkabahala po niya, mahalaga po sa kanya yung masahe kasi yun po yung nagkakalma sa kanya, no? Remember our discussion on the physical and physiological and psychological, no? So nakakalma po ang isang tao, yung kanyang kaisipan, ganun din yung kanyang katawan kapag nabigyan po siya ng maganda at soothing na masahe. Okay? The next instance or the next condition wherein massage is highly recommended, no? Ito po yung depression. Ano po yung depression? There are times some people tend to just, ano sila, overwhelmed sila ng mga bagay sa buhay nila, and then parang feeling nila wala nang kawala, no? Wala nang pag-asa, yung gano'n, no? Kaya ewan ko lang kung naalala yung kwento ko sa inyo na pagka ang tao daw ay suicidal, no? May tendency sa mag-suicide, and the moment we meet a person who is doing or about to do a suicide, 'pag namasahe po, nagbabago yung isip, no? Bakit po? Kasi nakakatulong po, no? I'm not saying there's gonna be a miracle, but technically, yun po yung naidudulot sa ating client. Lalo tigit pagka ang nagmamasahe po ay mayroon pong mayamang TLC. Ano po yung TLC? Tender Loving Care, no? Hindi po Tender Loving Commission. I remember ko yun sa Makati, no, may training po ako para sa David Salon, and I think there were 20, no? 20 po mga massage therapist. Tinanong ko po, ano pong ibig sabihin ng TLC? Taas ng kamay yung isa. Sabi niya, sir, sir, sir. Very excited, no? Sabi ko, sige, anong ibig sabihin ng TLC? Ang sagot ba naman sa akin is Tender Loving Commission. O, di ba? Ang saya. Anyway, so hindi po Tender Loving Commission, but Tender Loving Care.
Okay, the next element or the next instance na kung saan po highly recommended ang massage ay sa mga clients o patients who's undergoing insomnia. Okay, now, linawin po natin. Pag pinag-usapan po ang insomnia, it doesn't mean na ah, hindi siya nakatulog ng ilang araw, no? Hindi yung may mga ganun kasi minsan, 'di ba? Parang feeling na natin insomniac na yung tao kasi ilang linggo siyang hindi nakatulog. Yun pala iniwanan siya ng kanyang jowa, no? So, syempre hindi siya makatulog, hindi siya wala siyang ano, tulala siya, yung gano'n, hindi siya makakain. Yun po yun. Pero yung clinical insomnia ay hindi po nangyayari po sa ilang linggo lamang, no? Yung clinical na insomnia ay nangyayari po ng months and even years, ha? Maraming taon po 'yan. Kaya pag sinabi insomnia, ito yung instance na ang tao po pagka nagising o number one, hirap matulog, okay? Pag nakatulog naman at nagising, hirap siya makatulog uli. Yung mga gano'n. Or kung nakatulog naman, konting ingay lang, nagigising, no? So, hindi po sustained yung kanyang pagtulog, no? Kaya yun po yung problema po niyan. Kaya nga sabi po ng DOH, massage is one best way to help a person who's undergoing this kind of a condition. Okay? Masahe po. Okay. So the next one is lumbago. Ano po yung lumbago? Ito po yung pananakit na sa ibabang bahagi ng likod or the lumbar area. So in here, this is the lumbar area, no? So chronic 'yan, madalas 'yan mayroon siyang pain dito sa part na 'to. At sino ba yung kalimitan nagkakaroon po ng ganitong problema? Well, sa tingin ko karamihan sa mga may problemang ganito ay yung mga kababayan natin na office worker na nakababad po sa kanilang computer for the 8 hours every day, no? 7 7 4 7 Okay, so ibig sabihin po nun, madalas po nakaupo lang po niyan hanggang sa iyo nagko-cause po ng ganong klaseng pain sa likuran. Okay? So, ano mo magandang masahe po pag lumbago po, no? Maganda po yung ano, Eplorats, ano po, and then sometimes you do the kneading, no? The lifting and the squeezing, well, it would do good that way. And another one is myalgia. Ano po ang ibig sabihin po ng myalgia? Myalgia is the pananakit, no? Pananakit, the pain in the innermost being, no? Sa kalamnan ng isang tao, na isang patient. Okay? So, yan, maganda po ang masahe, no? Massage is highly recommended in that situation. The next one here that we can see in the slide is myofascial pain syndrome or the MPS. Ito naman ang lokal na pananakit ng kalamnan, no? So kanina it's generic na buong katawan, but when it comes to certain areas sa katawan ng client natin na meron pong chronic na pain, no? Or sometimes called as myofascial pain syndrome, dito po maganda po yung masahe po natin. Okay, another instance is neuralgia. Okay, neuralgia. Neo is something to do with the nervous system at ito yung nararamdaman ng client natin na tusok-tusok, no? O na pananakit, no, sa mga ugat ng ating client. So maganda po yung masahe po niyan. The next one is paralysis. Ano po yung paralysis? Ito po yung pagkalumpo. Ano pong dahilan ng paralysis? Probably because of what? Trauma or probably because of myocardial infarction, no? So atake sa puso. Pwede po 'yon, no? Partial paralysis. Okay? So makakatulong po yung masahe po niyan. In fact, yun po yung bread and butter ng mga kababayan nating mga physical therapists, no? Karamihan ng client po nila ay merong ganitong kondisyon. Okay? The next one is sciatica or the sciatic nerve inflammation. I do not know if you have experienced the sciatica or sciatic nerve inflammation. Ang pain po ay dito and then it radiates those hanggang sa baba, no? Ganun po yan. Normal sa gilid po yan, no? Yung sinusundan po ng sciatic nerve. Okay? It's so painful. And when at one time, salamat sa Diyos, minsan lang naman naranasan ko yun. Minsan, yes. Minsan in my lifetime,
Grabe, 3 nights hindi ka makatulog. No? And no matter what massage you will do, hindi siya, well, nakaka-alleviate pero mas nananaig yung pain, no? Parang ano, toothache, 'di ba? Pagka toothache, talaga nagre-radiate 'yan, buong katawan mo, pakiramdam mo, grabe hindi mo na maikilos yung sarili mo, no? So ganoon din po ang sciatic nerve inflammation. Makakatulong lang siya pag kung nasa medyo nag-subside na siya ng mga ilang oras, pero at the onset medyo hirap, no? Although the DOC still recommends na makakatulong po yung sciatica. Kasi per my experience, not even yung mga pain relievers makakatulong. Okay? So later we'll talk about the pattern ng mga pains na yan, kung paano po at kailan po natin pwede siyang i-administer, no? Bigyan po natin ng masahe. Okay. Pre and post stress syndrome. Okay. So marami po niyan. Actually, interrelated po yan doon sa na-discuss na natin kanina, di ba? Pag ang tao po ay may anxiety disorder, minsan naman po ang mga tao ay mayroon pong state of depression, mga ganon, no? So, parang pari-pareho din po siya sa pre and post stress syndrome. If a person is going through certain stress levels, maganda po, nakakatulong po yung masahe natin para hindi naman natin sinasabi na maalis talaga ng totally, pero it will help alleviate, no? Maibsan ano man ang effect ng mga stressors ng ating pong buhay. Now, let me qualify my dear students. Hindi po lahat ng stress ay masama. Ulitin ko ha. Kasi parang pakiramdam ng iba, dapat walang stress sa buhay. Ay, hindi naman pwede yon, no? Bakit po kailangan po natin ng stress? Ang stress ay siyang tumutulong sa atin na maging active. Na maging active na sa ating pang-araw-araw na buhay, we need stress para tayo ay magtrabaho, para tayo ay kumilos. Kung tayo kayo naman is, kaya katulad nyo, estudyante, nag-aaral kayo, kailangan nyo ng stress para mag-aral kayo, no? Kaya para magbasa kayo. Yung ganon. Kasi kung walang stress, parang okay na lang, no? Hindi na lang po. Sa Bisaya ang tawag namin diyan, "Di na lang ko maningkamot," 'no? Ayaw, hindi na lang ako kikilos, yung gano'n. So that's why we need stress. Kaya lang that stress must be managed. Okay? What we don't need is overstress. Kapag ang stress level ng tao ay overwhelming, and then it already paralyzes that person to think properly, to move, no, and to do action, then that becomes a big problem. Okay? Pero po, tulad sinabi po ng DOH, where massage has its way to make things, to neutralize things, no? Para ma-manage po yung stress level na yan na maaari nating karapin. Okay? So, how many are they? One, two, three, four. I think 8 of them. These are 8, no? Yan po yung 8 na indicated or indication for massage. Per DOH po yan, ha? Yan po yung kanilang guidelines. Anyway, ngayon, so we now proceed doon sa contraindication. Okay, like what we said, mahalaga po alam natin kailan ba contraindicated ang masahe. Now, before I jump into the discussion natin sa contraindication, meron po akong experience sometime, well, I think that's around mga 2015 thereabouts, no? 2010, 2015 thereabouts. Yung ating pong location, dati po kasi yung AUSA, ano po 'yan, no? Meron po akong clinic din kasi ng Shiatsu. At yung Shiatsu na 'yan po ang nagdo-double din po 'yan na training center, no, na para sa LMT. Ngayon, my location is somewhere sa ground floor, doon somewhere sa Quezon Avenue. I do not know if some of you are familiar. Quezon Avenue, ano ba, may mga bagong buildings na kasi doon, pero that's near Parco, between Parco and department store and the highway. Ngayon, for a while. Now, one day, merong kumakatok doon sa pintuan namin, no? Sa ating sa Shiatsu Clinic. At
talagang grabe yung katok ng mama, no? Grabe. Tapos nung binuksan ko po, parang halos na lang mag-hysterical yung tao at nagko-complain kasi yung tungkol doon sa kaanak na namatay, no? Kasi minasahe daw. And that person thought na doon po nagpamasahe sa shiatsu clinic natin, no? Sa Quezon Ave. Kaya sabi ko po, wala po kaming ganong client. At hindi po kami, kasi shiatsu po yung ginagawa ko. Sabi ko, wala po akong ganong massage procedure. Hindi po ako nag-Swedish massage. Bakit po? Ang tanong ko, no? Kasi yun nga daw, hypertensive yung kaanak, and then mayroon minasay doon sa naminasay hanggang sa namatay. Yung ganon. So medyo na ako, ang tawag nun? Medyo na alarma ako, no? Kasi yung dati kasi parang theory lang eh. Theory lang sa akin yung regarding doon sa ganyang masahe ng mga hypertensive, no, na nagko-cause ng death. Ito totoo pala talaga, no? So what I'm saying here is that this is the real reality. That the thing that I would like to emphasize is dapat maingat tayo sa mga contraindications na ito, no? Kaya yun po yung ating pag-aaralan, no? The next thing that we will be discussing in a while is about the contraindication. Now, ano po ang contraindication? So sabi dito, contraindication for massage may vary depending on the individual and the specific health conditions. Tulad sinabi natin kanina, yung client na yun probably mayroon na siyang underlying condition. The problem there is that because probably of the pain, no? Probably yung kanyang naramdaman sa kanyang lieg, matindi at gusto niya ma-alleviate yung pain. Siguro yung therapist naman hindi aware yung therapist or wala naman siyang ginawang blood pressure, hindi naman siya kumuha ng blood pressure. So blind siya, no? Ibig sabihin nun, hinagod per the request of the client until yun nga, no? Nagputukan yung blood vessels and which caused to the death of the client. Now, so depende yan sa individual at depende po sa tinatawag na underlying condition. Okay? Kaya for me, nung sinabi natin kanina, mahalaga po na meron po tayong pinapipirma sa kanila na waiver. Okay. So, ano po ang mga general contraindications? So, we have here a few in our list, no? Infections. Pagka may infection, ibig sabihin po noon, active po yung mga microorganisms, no, mga harmful microorganisms na nagko-cause po ng infection. At pag hindi naagapan, kakalat po yan. Okay, the next one is fever, lagnat, no? So pag mataas po ang body temperature, then it causes a problem later on. At hindi lang 'yun, no? Pwede pong mag-ano po 'yan. Pwede pong mag-gravitate into something else. Now, yung issue ng fever, sa totoo lang, medyo masalimuot po 'yan. Bakit po? Kasi I do not know with you, pero sa akin kasi naka-encounter po ako ng mga manghihilot. Yung manghilot na kumbaga may kinalaman sa mga manghilot ng Banawe, no? Banahaw. Rice terraces po yung Banawe. Sa Banahaw, 'di ba? Sa Banahaw, I do not know if you are familiar, 'di ba? Nandiyan po nanggaling yung mga manghihilot, no? Yung mga manghihilot na gumagamit sila ng orasyon, no? 'Yun po 'yun, no? At one time, habang i-share ko na lang sa inyo, nung ako po ay active member at buhay pa yung Spa Association of the Philippines o yung SAPI, meron po kaming ginawang parang ano bang tawag nun? Parang hindi naman ocular inspection eh, parang familiarization. Yan. Familiarization tour. Mayroon po tayong mayroon po tayong opisyal ng ating Spa Association na may mga kaibigan po siya doon sa mga manghihilot ng Banahaw. At inorganize po nila at one time, yun po yung ano no, to make the long story short, nakapunta po kami sa area nila, tinur po kami. Yun po, yung may mga trails po sila eh. May mga trails po sila lalo na pagka mahal na araw.
no? Kasi yan po yung pinaka ano nila, pinaka-sacred na period ng kanilang ritual. May mga ritual kasi yan eh. Ngayon, doon namin narinig na kapag ka ang tao may lagnat, sa kanila all the more they do the ritual, no? Hindi lang masahe yun eh, ritual. Bakit po? Kasi pakiwari nila, nagagaling nila o napapagaling nila yung client with the way they do their things, no? The way they do their hilot, yung ganon. Pero sa DOH po, problema po yan, no? Kasi po, ang DOH po, very careful. Number one, ang fever normally is caused by a virus or any harmful microorganism. Kaya pag mataas po yung BP, hindi po nire-recommend ng DOH yung massage, no? Pagka hindi normal po yung kanyang body temperature, hindi po nire-recommend ng DOH. Kaya ingat po tayo dyan, okay? So, wag nating, well, anyway, I do not know with you, you take life, no? Kung gusto mong gawin din yung katulad ng ginagawa ng mga manghihilot ng Mount Manahaw, di it's your call. Kaya lang chances are magkakaproblema. Okay, the next one is skin conditions. So yung mga iba't ibang mga skin conditions. Now, except for psoriasis, no? Ah, yung psoriasis po, I do not know if you know some people na meron ganitong condition. Ang psoriasis po, parang nagkakaroon ng flakes yung balat ng tao, no? Sa ulo, sa mga singit-singit, yung ganon. Pero hindi po siya infectious, no? Normally po, parang hereditary po siya eh, parang mana-mana po yan. Okay? So, skin conditions, contraindicated po yan. Kung may mga injuries or may mga fractures, again, contraindicated. And then pag ang client ay well, cancer patient, contraindicated din po, no? Lalo na kung nasa advanced stage na yung cancer. Whatever cancer that is, basta cancer na karamdaman, hindi po yan recommend ng DOH. Okay? So, ito po generally, ito po yung sinasabi po na contraindicated. Now, ngayon, meron po tayong tinatawag. Ayan, may nag-aaway po dito sa harapan natin. Mayroon po tayong tinatawag na local at saka absolute contraindications, no? Locally contraindicated or absolutely or systematically contraindicated. Now, locally is very clear. Kapag ka ang affected area, halimbawa, nasa right part ng client, no? Right part ng client. Okay. Pag ito lang yung affected, kunwari may fracture, dito na affected, pwede po siyang masahin on the other side, no? Kaya nga locally contraindicated. Dito hindi pwede because this is the affected area, but you can do it on the other side. Okay? So malinaw po 'yun ha. Ngayon, pag sinabi naman nating absolutely, absolutely. Pag sinabing absolutely, totally, completely, ibig sabihin nun, no massage is allowed whatever, no? Given a certain condition. Kaya dito, yung another term for absolutely contraindicated, yung tinatawag ng systematically, no? Kasi systemic, buong katawan po ang affected. Kaya, ayun po. Now, so anong difference ng dalawa? Number one, well, of course, it's very obvious naman, is the location, no? Location. And of course, later you'll find out ano yung mga conditions na yaw na hindi pwede. Okay? Now, mahalaga malaman natin yung difference so that we would know how to address a certain condition. Okay? Para alam natin kung ano yung gagawin natin. Now, the the only problem, the way I look at it is when our client would insist to be given a massage in spite of us telling them na, ma'am, contraindicated po ito, hindi po kayo pwedeng masahiin. Yan, no? May mga ganun po. Kaya makita natin sa uling tanong dito, the client sometimes would insist na mabigyan po sila ng massage. Even if we tell them na hindi pwede. Okay? Kaya, for example, I have experienced this one. There was a time, ito totoong nangyari po. Meron po akong binisita sa Children's Hospital and I was told that the patient is
para na sa advanced stage na ng cancer. So talagang ano po 'yan. Pero nakita ko po talagang writhing in pain. Gano'n po yung cancer po eh, no? Grabe yung pain na naramdaman ng client at to think na bata po siya, no? Mga siguro mga 10 taong gulang, no? So ang sabi sa akin na gusto daw ng client na bigyan ng massage. Pero ako ang tingin ko kasi sa training natin sa DOH, no way, hindi pwede, no? Kasi ano siya eh, cancer patient siya eh. Hindi pwede, no? Kaya lang nag-o-overrule yung ating concern sa bata kasi painful nga yung cancer. And then, I've heard na nasa advanced stage na. Meaning to say, ano na lang yun? Kumbaga, to alleviate the pain. Yun na lang yung hagod natin. Kaya lang yung hagod natin, hindi na siya katulad ng hagod na padapain mo siya, prone position, mag-supine position, bibigyan mo siya napakasarap na eplurals, petrissas, friction, tapotment, vibration. Walang ganun. Walang ganun. Ang gagawin mo lang, ihagurin mo lang siya, no, just to soothe the pain. Kaya ang ginagawa ko, habang hinahagod ko, pinipipray ko na lang yung bata na ano niya, maramdaman po niya na ma-alleviate yung kanyang pain, no? Hopeless na talaga yon kasi talagang nasa doon na sa stage. And true enough, namatay siya a few weeks later. Okay? So, pagka ganong cases, ano na yan, no? Ano nyo na yon, judgment call nyo na yon, no? Kayo na lang po ang mag-decide sa sarili nyo po. Kung gano'n na po situation, then that means, ano na lang, tulong na lang talaga na maibsan niya yung kanyang naramdaman and maybe if we could give some comforting words and then it could help the client and plus the soothing massage that we do. Okay. Pero this is something that is, ano ba yan? Exceptional case ha? Hindi po general statement na baka i-quote nyo ako. Sabi ni Sir Benji, pwede palang masayin kapag cancer patient. No, I'm not saying that. No, I'm not saying that. Okay. So the next thing here is, ayan. Meron tayong mga example and later may mga images tayo. I would share it to you. Abdominal diastasis, kalakihan ng tiyan. Siguro tingnan na lang natin, no? Meron akong slide na meron mga images para ma-imagine po natin. And I'm warning you, these are medical terms, no? Kaya lang, maganda po at least mayroon tayong understanding that would prove useful in the days to come. Okay, so for a while. Ayan, okay. Here we are. So, ito po yung, okay, hindi, locally contraindicated. Okay, ito po yung halimbawa ng locally contraindicated. And as we have said, we can do the massage in areas na hindi po affected ng health condition, no, ng ating client. Okay, number one in the list is abdominal diastasis or diastasis recti. No? Separation of the rectus abdominis o abdominal muscles during and after pregnancy. So normally po mga kababaihan po ang mayroong ganitong klaseng problema. No? So abnormal na paghiwalay ng rectus muscles. So this is an example of that. Okay? So you cannot touch this area, 'di ba? Ganun lang po tayo, 'di ba? Pag locally contraindicated, whatever the affected area is, you do not touch that. Okay? You can venture on other areas of the body but never dun sa affected area. The next one is abnormal lumps, no? So kung may mga bukol-bukol si client, ayan, raised skins at di pangkaraniwang mga bukol sa balat, no? So, ingat po tayo diyan. Pero there's nothing kung pwede technically you could do the massage kaya lang you can do it light, no? Very light lang po. Pagaan lang po siya. Wag mong bigyan po ng masarap na Eplorage at madiin na Eplorage. That will later probably pose a big problem. Okay?
So may mga bukol-bukol. Ayan. Tagihawat, acne vulgaris. Yan. So karaniwan po sa mga kabataan, no? But there are times that even adults, meron ganitong klaseng tagihawat. Saan po nangyayari? Nangyayari po yan sa muka, sa dibdib, at maring sa likuran, no? So, ayun po. The next one is athlete's foot. Alipunga, no? Ito ay sanhi ng mga fungal, no, ng fungal infection. Okay? So sa pagitan ng mga ng toe sa paa nagiging makate. Ayan. Uh, some would say in some would even dare say na contraindicated talaga. Absolutely kasi nakakahawa po siya eh, no? Ang mahirap po sa massage room natin, there are times na yung mga massage rooms natin, di ba, five candlelight, no? Medyo madilim ng konti. So hindi mo nakikita ito, no? Hindi mo nakikita yan. Kaya sabihin ko na sa inyo, risky din yung ating trabaho eh, no? We are dealing with people that sometimes we don't know what their conditions are. And kaya nga mahalaga yung washing of the hand before and after. And during your exam, mahalaga po when you wash your hand with an alcohol, you should always be using the 70% isopropyl alcohol and wag po yung 40%. No? Kasi ika nga, pag yung 70% is mas maraming napapatay na mga mikrobyo. Ayan. Commercial po yun. We're done with that. The next one is mga paltos. Ayan. Paano nagkakaroon ng paltos? Parang katulad ko, mahilig ako magpanday, no? Magkarpentero. Kaya pagka nagpapanday ka ng matagal, nagkukos ng paltos yan sa kamay mo, no? Kasi hindi mo naman talaga gawain yan araw-araw. Okay? So, pag may paltos, yan. That's locally contraindicated. Bruise, may pasa. It's a contusion, no? That is caused by a trauma, no? So, ingat po tayo, no? Ingat po tayo doon, touch that area. And the next one is mayroong lapnos. Ayan. So that's an example of that. May lapnos, may sunog sa katawan. Okay? Through contacts with heat, flame, chemicals, electricity, or radiation for a while. Okay. The next one is, where are we? Yan. Decubitus ulcers. Ano po yung decubitus ulcers? Ito po yung tinatawag na bed sore. Ayan. Sino po nagkakaroon po ng bed sore? Yung mga kababayan po natin na madalas pong nakahiga lang, no? At yung one side lang minsan at yun nga, yung skin na yan ay yun ay naka-constantly naka-contact doon sa sahig, nagkukos siya ng bed sore. Kaya yun, as the word, as the name itself speaks, it's about being on bed for quite some time, for a long time, no? Hindi lang sa mga ilang araw, kundi mga even weeks and months. Okay, so nagkakaroon ng bed sore, yung ganito. So iwasan po natin po yan, no? So I said, pwede ka magmasahe, but just don't touch that area that's being affected. Pigsa, folliculitis, ayan, di pwede, no? You don't touch that area. And yan, bali, no? So marami pong klaseng mga bali, no? But we won't discuss these things, no? Marami po. Basta anything na may fracture, you avoid that area. Now that's locally contraindicated. Another pigsa, no? Carbuncle or furuncle, yan. Huwag nating, basta meron po mga indicator ng mga ganitong itsura, iwasan po natin, no? Herpes simplex. Yan, nakakahawa, no? Infection sa balat na dulot po ng virus na herpes. Ayan, paano mo malalaman? Ganito mo itsura po ng herpes, no? And to some people, ito po ay nasa genitals. Ayan, no? There are some people who are sexually active and it so happen that they engage sex with someone who's like this, then eventually nagkakaroon din po sila ng herpes simplex or herpes. Okay, pamamaga, local inflammation. Ayan. So,
Paano mo nalalaman may pamamaga? Of course, mayroon siyang protrusion, and then mamula-mula, no? And characterized by pain. Ayan. Okay. The next one is the open wounds, no? So, kapag ka may mga sugat, hindi rin pwede, no? Any break sa skin, hindi po natin pwedeng galawin. You don't touch that. But I said, pwede nating masayin yung parte ng katawan na walang ganitong problema, walang sugat. Okay? Pamamaga na ugat, inflammation sa mga veins, ayan. No? So if you can notice this type of inflammation kasi ang ugat sa paa naman normally merong ganito, yan po yung ating pakaingatan, no? Shingles, ayan, kulebra. Viral infection causes painful burning skin rash. The skin can appear red, dark pink, dark brown depending on the skin tone. So yan po mga shingles. Yan, iwasan po natin. Varicose veins, ayan, no? Obvious naman to. Ingatan natin. Pero kapag ito actually, in fairness naman, hindi naman siya talagang malala. Iba yung talagang nakaulbo, no? Sorry for I'm not using the ano. Pero may mga varicose veins kasi talagang grabe yung ulbo niya. Yan po. Pero just the same, uh, locally contraindicated po yan. Kulugo. Yan, no? So locally contraindicated, pero kung ang tanungin, viral kasi yan no? Caused by a virus. Nakakatakot din, no? So judgment call nyo. Pag tingin nyo medyo delikado ng konti, lalo kung marami siya, ingat na lang. Huwag na lang masayin. Okay? Awkward naman kasi kung magmamasahe tayo, gagamit tayo ng gloves. Do you do that? No? Ginagawa nyo ba yan? I do not know. I think during the pandemic, some of you are doing that. No? Nag-gloves, no? Habang nagmamasahe. Pero nawawala na yung human contact, no human tawag noon, yung effect nung skin to skin contact, iba kasi yun no? Kaya ayan. But in the list ng DOH, this is locally contraindicated. Okay, so I think the time check is 1:03. We cannot discuss now the absolutely contraindicated. And normally we do your quizzes every weekend, every Friday. No, so please, I would like to give you a very short quiz tomorrow. We will not have session tomorrow. I will give you a quiz for you to ponder on. Mula doon sa unang discussion natin, we started discussing on um the origin of massage, and then the effects of massage, and the yung indications and contraindications, no? So I might give you a short quiz that's going to be around 20 probably, no? So this is going to be your first quiz under me. Okay? So we'll do it at every Friday. Parang assessment type natin to for us to find out. Now, I will also be using the Friday time in case lang we need to do sa follow-up sa mga discussions natin para ma-follow through natin yung discussions. But technically, I would like to also do this time para to find out how well you are going sa ating mga lectures. Okay? So any question or clarification before we go? Meron bang kayong gustong linawin? Thank you, Rush, for your heart sign. Okay. Sige po. Wala na po kayong tanong? Are we good? Let me check. Okay, si IUS 2023, hindi mo pa nabago yung name mo po, no? So, like what I said, please change your name and use your complete name for attendance purposes. Ayan. Okay, si Ras, si Michael. Okay, Michael, thank you. God bless, Michael. And yan, si Charmaine. Miss Charmaine, anong tanong mo? Go ahead po. Paki-unmute mo na lang sarili mo, Miss Charmaine. Nawala ka? Charmaine, where are you? Ayan, Miss Charmaine.
Okay. Marisol, personal message. Okay, sige. Salamat, Vera. Good afternoon. Yeah. Okay. Sige po. So kung wala na pong tanong, you inform all the others. I'll be giving you a short quiz tomorrow. It will be your short quiz. Now, paano nyo po sasagutin yung quiz? I will be giving you the link tomorrow. Doon nyo po, i-click nyo lang po yung link. But actually, nasa website po yan ng quizzes natin, ha? Pakita ko lang po sa inyo. For example, ganito po yan. Para hindi po kayo maligaw, ang ating pong mga quizzes ay gaganapin po natin sa ating pong website. So the website of AUSA is ausaonlineschool.com. This is the website. Ngayon, yung inyong quiz, dito nyo hahanapin. No? For example, ito. So, i-click nyo yan. Pag-click nyo yan, lalabas yung inyong, yan. Yan po yung inyong quiz. Pag hindi po kayo register, you have to register quizzes. And all the quizzes and even your exams later on, di ba nasabi ko sa inyo, you will have your prelims, midterms, and final exams. So I will be doing that on a monthly basis for me to be assured na updated po kayong lahat, no? And this is also required hindi lang sa mga new students but even sa mga old students. That's why sinabi ko na minsan na I will not require you to, for the old students by the way, I will not require you to be always present in my class, but it will be an advantage if you're always around to listen to my lectures. Pero pagdating sa mga quizzes, sige, exam ko kayo sa quizzes. Pero lamang kung kayo ay may quizzes kasi that is also in preparation for your exams. Ayan po. My passing rate, by the way, is 75, no? So pagka 74 yung inyo pong score, you have to do a retake. Otherwise, you fail, no? So yun po yung ating pong sistema. Ang kagandahan lang po sa ating application sa Quizmaster, this is the application that I'm using for many years. Mabilis po siyang mag-grade, no? Mabilis po siyang mag-score. Ayan. So malalaman nyo agad yung result ng inyo pong quizzes or even the exams. Okay? So yan lang po ha. Dito lang po sa website.